Grabe, 20,000 pesos guys, di ba? Naglaw na parang bulak. Ayan guys, all the way from Bulacan. Eh, hello mga viewers. Si Kuya ang driver, oh. Ilan lang tayo, pinapalo tayo. Si Kuya Jonathan Panganiban. Alam niyo ba, simula na naging full-time travel vlogger tayo, maaga na ako nagigising palagi. Feel na feel ko yung pagiging full-time content creator natin. Pero guys, makamura man kayo, mapapamura kayo dahil ma-scam kayo. I will post the name of the scammer page. Nanalo tayo guys. Maraming nangungulit sa akin. Sir, nanalo po kayo. Wala akong time ngayon kasi sir, pwede po kayo makausap mga kahit mga 30 minutes lang. Don't look at the past, no, we're not going that way. Alright guys, so finally guys. Alright guys, so finally. Okay guys, so we reach yung D-Mall na tinatawag nila. So ang gagawin natin, sige, ikutin natin to guys. Like, dito muna tayo sa side na to. Sa may Epic Bar, tsaka itong Happy Planet na to. And then, ikot tayo sa main road, tapos balik tayo, and then dito tayo labas sa may daanan kung nasan yung Undocs hanggang sa Cafe del Sol. Para pakita ko sa inyo yung mga accommodation na nandito sa loob ng D-Mall. Ayan, okay? Ang sarap din pala guys, like gumising na maaga. Alam niyo ba, simula na naging full-time travel vlogger tayo, maaga na ako nagigising palagi. Like nakakatulog ako na maayos. Kumbaga parang mga 6, tapos pag may gala tayo or travel vlog tayo, 5 PM gising na tayo. Gumawa pa naman ng guard. Ayan. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last. Alright guys, so if ever pala magagaling kayo ng D-Mall, ayan, isasabi ko, dito tayo galing. Tapos, pagdating nyo dito, pwede na kayong dumiretso dito at tumbok nyo ang docks. Kung gusto nyo lang tumawid ha, pero dito kasi tayo. Ayan. So marami dito mga bilihan ng mga pasalubong na guys. May mga wines pa nga dito. Okay? Tapos may coffee shop ako nakita doon na parang first time ko lang siya nakita. So anyway, yun na nga. Going back doon sa pagising natin ng umaga. Parang ang sarap palang gumising ng actually kung wala pang araw or pasikat pa lang yung araw. Wala lang. Feel na feel ko yung pagiging full-time content creator natin or full-time travel content creator kasi nga, wala tayong pasok sa gabi. Dati kasi, gigising ako mga 11 pa or 12 noon. Ganyan. Tapos guys, ito ang Feliz Hotel, isa sa mga magandang hotel dito sa D-Mall. As in, pinaka-center siya ng D-Mall guys. Tapos ito, pag dumaan na kayo dito, papunta na ito sa wet market ng D-Mall. Pero kung ayaw nyo naman, doon pa rin kayo sa mga restaurant, pwede kayong dumiretso dito. Di ba mga be? Charis. Let's go. Dito muna tayo sa wet market. So dito naman guys, sa may wet market side ng D-Mall, marami na mga bilihan dito. May halo mango din dito. Tapos may mga steakhouse. Yan. Para mga karinderya type. Alam ko meron ditong Ubi Mama. May mga salon. Ay ito na yung Ubi Mama. Yan. Pag nadatan nyo na yung Ubi Mama, then bilihan ng mga prutas, yung kasunod niya. Gulay, mga karne, isda, manok, baboy. Ay, hello po. Wala kami Oh. Yeah, sure, sige. Anong name? Chat. Chat, ayan. MB. Kailan pa kayo? Kagabi. Kagabi lang kayo dumating? I mean, hotel. kagabi lang kayo dumating or kahapon? Kahapon. Oh, ayan. Hotel ka, di ba? Yes. Ay, oo nga. Kami Sige. kumain doon sa Bineta. Binetas. Bigyan kita ng sticker, syempre. Pang luggage. Thank you. Wow, thanks. Saan ba kayo dito? Hi lang. Tara dyan. Taga sa Santa Maria, Bulacan. Bulacan. Ayan guys, all the way from Bulacan. Nag-enjoy sa Boracay. Thank you, nice to meet you. Dito naman picture din tayo dito. 3, 2, 1. Yeah, nice to meet you. Tag mo ako ha. Yes. Thank you. Enjoy kaya, enjoy pa. Enjoy.
Bye-bye. Ingat, ingat. Ayan guys, puro mga gulay na dito. Life lessons come one in a dozen. The other 11 is something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 is something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 is something from nothing. Life changes just over. So guys, marami na tayo sa ano. Ito na yung pinaka main road. Tapos dito tayo galing. Ito yung wet market ng D-Mall. And then dito sa gilid lang, oh, may mga accommodation pa ako nakita dito. Pasukin natin, ha? Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be Alright guys, so nandito na tayo sa main road, finally. Pero hindi muna tayo manunuyod ng main road, ha? So bali, ikutin lang natin to. Doon naman tayo sa kabilang side ng D-Mall. Kung nasaan yung may McDonald's. Tsaka yung Budget Mart. Ganda ng panahon. Look. Diba? Nakakatuwa. Kita-kits muna tayo sa Budget Mart. Okay guys, so doon tayo galing. And then dito na tayo sa Budget Mart. Yan. Kung gusto yung mamili ng mga grocery dyan, Budget Mart, pero parang hindi naman siya mukhang budget. So anyway, may island bowl dito guys. Try nyo, may parang pad krapaw dito, tsaka milk tea. So dito naman guys, sa side na, other side ng D-Mall, puro mga souvenirs naman. Mga spa, may mga bilihan, mga pasalubong, may mga damit, ganyan. May mga kainan din. At saka may mga dessert shop din. Yan ha. Pasukin natin yun. Tapos ang pagkakaalam ko dito, meron ditong public, hindi siya public. So guys, yung toilet dito is private owned. May mga nagtatanong kasi. May mga nagtatanong, tapos may mga nagrereklamo kung bakit nga daw ba may bayad yung toilet dito. Kasi guys, private owned siya. Ayun, ha. At saka yung parang transport ng tubig at saka syempre nung dumi, binabayaran. So kaya wag na kayo magalit. Kung gusto nyo, mag-CR na muna kayo or mag-toilet na muna kayo sa mga accommodation ninyo bago kayo maggala-gala. And ayun, may papakita ko sa inyo. So dito guys, sa tabi ng Halo Mango, ito, may pintuan dito guys. Ito, yan yung True Home Annex. Meron niya sa Airbnb guys. And check nyo na lang kung meron niya sa Agoda, ha. Kasi ang ganda dyan, basta maganda lang. Yung alam yung pag open nyo ng door, may mga parang mini garden, mga grassland. Grassland. Tapos accommodation. Ganun yung itsura niyan. Hindi natin papasukin kasi hindi naman tayo nakastay dyan. So kayo na bahala, ha. Basta alam ko nakita ko yun sa Agoda, ay nakita ko yun sa Airbnb. Pero baka may Agoda na. Try nyo, True Home Annex. Kasi may True Home sa Station 1 eh. Okay guys, so nadaanan na natin yung CNC, which is isa sa mga the best seafood restaurant dito. Try nyo, ha. Tapos halos katapat niya lang yung Ferris wheel. Ayan, sa gabi maganda yan kasi may ilaw. And then syempre hindi pwedeng walang mang inasal. Tapos Andox. Ito na yung Andox. Yan na si Andox. Tapos sa tapat lang ng Andox guys, merong money changer dito. And then ito yung sabi ko sa inyo daanan kanina nung nandun tayo sa kabilang side ng D-Mall. Yung tumbok nyo Andox pag nilakad nyo. Nandun yung New Era tsaka yung The Loop. Tara, labas na tayo sa Cafe del Sol. Nag-open ulit, kailan? Ito po sir, Nitong itong year. branch po. Ah. Nung ano po sir, December 5 po last year. Last year. Oh. Ito guys, may ice flakes din pala dito. Kasi last time nandito tayo, sarado to. Nire-renovate. Tapos meron siyang taas. Tama ate no, may taas ka. May second floor. Yes po sir. Ano red, aircon din. Yes po. Pero sa ngayon sir is under Ay, naayos pa rin. Ah, okay. Thank you. Ayan. Tsaka ano guys, mababait yung mga staff dito. Try nyo. Ice flakes. Thank you ate. Okay, so nandito tayo sa beach.
yeah, oh yeah. Flashback. All the way from? Alaminos, Laguna. Oh, Laguna. Guys, Kirby all the way from Pampanga. Ayan, pauwi na siya. Ang ganda rin ng view. Diba? Isa to sa mga go-to resort namin. Kasi ang ganda niya. Ang ganda ng pwesto. Tingnan nyo ha. Ube at saka cheese sa loob. At saka gusto ko yung Cochin Tak sa beachfront. Meron na silang mga beach beds guys. Itong station to kasi, nandito yung nightlife. Maganda tumambay, lalo na pag sunset. Then dito, mismo sa McDonald's, nag-decide ako na gawing isa sa mga scholar ko. Ang nalus natin, malaking pasensya. Oh, tapang. Sabi ko kasi kay ate, tapakan mo. Ay, shoutout kay ate. End of flashback. Guys, magkakwento lang ako. Naalala ko lang bigla. Siguro, since nandito muna tayo sa Boracay, related siya sa Boracay. Guys, kapag may mga common scams ako na dinidiscuss or sinasabi sa inyo, please make sure na maniwala naman kayo. Kasi baka iniisip nyo, kakasabi ko ng, ay dito sa hotel na to, okay to kasi feeling nyo baka bayad tayo or kaya naman pagpopromote ko kay Kuya Daryl, baka iniisip nyo may commission ako. Kahit tanong nyo siya mga day, tanungin nyo si Kuya, wala akong commission ha. Kasi gusto ko lang na kapag nandito kayo, maging masaya yung experience ninyo. At the same time, di ba, nakakapaggala kayo ng at peace. Okay na, organize na yung mga pupuntahan yung mga attractions, organize na yung mga water activities ninyo, okay na rin yung mga hotels ninyo. Please lang, huwag kayong makipag-transact sa Facebook, huwag kayong makipag-transact dun sa mga, as much as possible sa mga nag-aalok na hindi naka-uniform, na para mga nakapambahay lang. Kahit hindi kay Kuya Daryl ito o at least hindi tayo bias. Kahit hindi kay Kuya Daryl, kayo sa mga booth, yung makikita nyo yung mga picture ng mga water activities, or puntahan nyo yung mga water docking station dito, yung mga activity dock sa Station 1, Station 3. Kaso ngayon kasi guys, wala dito, nasa Bulabog Beach. Pero pwede kayong pumunta doon. Kasi guys, accommodation pa lang ha. Nakalista na to last time pa nandito tayo. Nakalimutan ko lang i-discuss. Since may time pa tayo, mag-discuss tayo. So bali, share ko lang guys, may nag-message kasi sa akin. Sabi niya, sir, Ay, kayo yung vlogger, no? ayaw po. Pangalan Hello niyo, nakalimutan. Mark Paragas po. Basta po. Okay na. Hindi naman maulan, no? Sa atin maulan eh. Oo nga po. Actually, ganun talaga. Pag maulan sa atin, dito maganda panahon. Ano pong name pala? Randy. Randy, taga saan po kayo? Pangalan mo? Mark. Mark, kilala ka ng misis ko siguro. Kasi siya madalas manood. Ako naman ay kisilip na. Yun pala yun. Ano bang pangalan ng asawa mo? Gladys. Ay. Hello po. May ina ako sa mga pangalan. Hello, Mark po. Mark Uh, Paragas. Yes po. 1, 2. One more. Yeah. Thank you. Nagbablog ka, sorry. Ayan, sige po, okay lang. Oh, say hi na oh. Shout out. Makita mo yung sarili mo sa ano. Ayan. Hello. Oh. Hi viewers! Yes. Hello, mga Hi kaibigan viewers! Say hello, say hello. Hello. Papad mo yung mukha mo. Oo nga no, pasukan. Enjoy Boracay. Enjoy kayo ha. See you around po ha. Enjoy po. Ingat din. 1 hour later. Ayun, sorry naman. 1 hour later. Kausap ko kasi si Sean, si Baby Sean. Back to school na kasi sila nung Monday. So yan, kakauwi lang, kakapick up lang ng daddy niya sa kanya. So anyway, ito ha. May mga nagtatanong ulit sa akin kung kaano ako si Sean. Pamaki ko po si Sean ha. Tapos yung kasama ko, daddy niya. Okay, asawa ng kapatid ko. So anyway, ito na. Going back, may nag-message kasi sa akin. Sabi niya, sir, matutulungan mo po ba ako? Sabi ko, saan po? Sir, na-scam po kasi kami. Tapos, parang may alam na ako kung saan. Sir, na-scam kami ng, wait lang, magkano ba yun? May proof ako, ha? Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko yung mga kwento ko. So guys, sabi niya, hi Sir Mark Paragas, I'm your follower. Can you assist me po mag-book sa Boracay? Na-scam po kasi ako. Nagbayad ako din after ilang oras, hindi na siya nagre-reply. So ito guys, isa to sa mga sinasabi ko sa inyo before. Kung talagang nanonood na kayo sa akin and certified empinatics kayo, please makinig kayo sa akin. Hindi man dahil sa may commission ako sa mga nire-refer ko, ino-offer ko sa inyo. Wala guys, tulong ko na sa inyo yun para mapadali yung punta nyo dito. Guys, na-scam siya ng 20,000 pesos. Hindi po kasi ako techie, hindi rin ako marunong mag-book. Guys, Agoda na lang, or sige, may link tayo ng Agoda, di ba? Click nyo lang guys yung link. Kunyari, message nyo ako, sir, ano po yung code nyo sa Agoda? Click nyo lang yon, i-open na ni Agoda yung app ninyo. Tapos mag-book na kayo. Kung paano mag-book ng normal way, ganun na. And then sa payment page, dapat may makikita kayo dun na discount ng MP Hotel Agoda, then make a payment, ganun. Kung hindi nyo man makita yung code natin, ibig sabihin, either may error or yung hotel na napili nyo is hindi applicable yung code natin. So yun
yun guys. So ito ha, ilagay ko dito. Ay, ilagay ko ba? Sure na ba to? Sige, guys, pag in-edit ko na to, I will post the name of the scammer page pag na-confirm ko sa kanya talagang na ano siya ha. Kasi hindi na kami nag-usap ulit. Pero yun nga, sabi niya na hindi na nag-reply. So if ever ma-confirm ko sa kanya na wala na talaga nangyari dun sa scammer na yon at binlock na siya, ilalagay ko dito para aware kayo ha. Kasi baka biglang naging okay pala, right after ng ilang araw, binalik sa kanya, baka masira pa tayo or makasuhan tayo. Okay, so ayun. Yun guys, makinig kayo please. Huwag kayo makikipagtransact sa Facebook. Maraming group ng Boracay sa Facebook. Pero guys, makamura man kayo, mapapamura kayo dahil may scam kayo. Promise. Ako na nagsasabi sa inyo, huwag kayong pasaway. Okay? Ayan, binigyan ko siya ng link. Tapos yun, tinuruan ko siya. Yes. And then, ano pa masabi niya? Hindi ko na rin sasabihin ko sino siya ha. Grabe, 20,000 pesos guys, di ba? Naglaw ng parang bula. Yung ganun. So, please, transact dun sa mga legit lang. Agoda, Klook, Trip.com, Booking.com. Get Your Guide. Meron bang Get Your Guide dito? O basta ganun. Or, you can use my promo code na lang. MP Hotel Agoda. Tapos, ito pa. Regarding Astoria. Okay, so wait lang ha. Kunin ko lang din yung kwento niya. Astoria. Ito. Guys, may followers tayo. Sabihin natin mga nanonood sa atin. Pag pupunta naman tayo dito sa Boracay, tapos sisuyod natin itong Boracay Station 2. Sinasabi ko naman palagi yung nangyari sa atin sa Astoria, di ba? So for the last time na lang ha, sasabihin ko dito. Guys, kasi si Astoria, mahilig yan yung may mga promo ng buffet. Pero kailangan habang nagbo-buffet kayo, magdi-discuss sila ng mga properties nila at saka membership. And then dun kayo magde-decide kung gusto niyo kumuha ng properties or magpa-member. Pero guys, hindi ko na experience, pero narinig ko, grabe yung oras na gugugulin ninyo, grabe yung pang pipilit nila, OA. Tapos nagbabago yung mood nila kapag hindi kayo kukuha. Parang ganon. So sayang yung oras. And then yung pinaka-scam naman sa atin is nakipag-tie up siya kay Boteju sa SM North EDSA sa North Tower. E di may mga raffle coupon. Pag kumain kayo sa Boteju, may raffle coupon and then ayun na, may mga prices like free accommodation, may mga voucher, may mga ganon. Nanalo tayo guys. Maraming nangungulit sa akin, sir, nanalo po kayo. Wala akong time ngayon kasi, sir, pwede po kayo makausap kahit mga 30 minutes lang. May didiscuss lang po namin kayo para maklaim nyo yung voucher ninyo for free accommodation. Guys, hindi lang one night to, 2 nights. And then, sige. Ilang araw din yun guys. Wala akong time talaga dahil nga busy pa tayo nung time na yun. Di, nakahanap ako ng time. Sige, hanap tayo. Okay, so sir, sige po, padalan po naman kayo ng Zoom invite, blah 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 and so on. Okay, sige. Okay, hello sir. This is Keme Root. Marketing or sales, basta manager, basta ganon. Sir, nanalo po kayo, ganyan. Sir, discuss ko lang din po yung mga properties ng ganyan. Ako naman, pag mga ganyan guys, pag interested ako sa topic, because nalalaman ko na may mga accommodation pala siya or branches sa ibang lugar pa. Eksakto guys, ng time na yun, may Palawan dapat tayo. Tapos sir, meron kaming branch din po sa Palawan. Di nagano siya, ting, gawin yung tenga ko, wow. Sige, di na-excite ako. Blah, 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 blah. Pero wala naman talaga ako guys, balak bumili ng properties or magpa-member sa kanila because member na tayo ng Accor Hotels, di ba? And parang hindi rin naman tayo masyadong nag-i-stay sa Astoria kasi medyo pricey siya for me. So ayun, di parang nag-iiba na yung mood. Alam ko na. Sir, ganito. Aba, nag-call kami siguro mga 45 minutes. Kasi may maano ako kumbaga parang spontaneous yung pagdidiscuss niya. Pag nagtanong din ako, parang akala mo interested talaga ako, which is totoo naman, interested ako. Marami lang ako gusto malaman, kaya umabot ng 45 minutes yung call namin. And then alam mo ba, akala ko okay na, okay lang ko pong makukuha kasi bala ko pong magbohol magpalawan. Ayan, sir, ganito po, okay lang po ba send ko muna tong video natin sa head namin sa headquarters or sa office namin, main office. Tapos sir, makaka-receive kayo ng email ulit for the voucher. Alam ko na agad. Walang ganung discussion. Alam ko kung nanalo ako, bakit biglang ganun? Aba, Day, naghihintay ako ng ilang days kasi nga gusto ko na i-book para matuloy tayo ng Puerto Princesa. Naglaho sila ng parang walang nangyari, walang trace. Ganon si Astoria. Grabe yung sales nila, grabe yung pangloloko nila. As in, ito na yung pinaka last time na ikukwento ko. So yun, doon ako nainis. Tapos every time nandito rin kami, kahit di pa ako nagva-vlog, di ba monthly kami, yearly kami nandito, meron na yan talaga guys, may mga lalapit sa inyo, lalo na kapag nandito yung activity dock, sobrang dami tao, kasi sa tapat ng Astoria yung meet up place, dami yan guys. Sir, free po ba kayo ng hapon or gabi? Bigyan po namin kayong voucher for free voucher, ganyan. Yun.
Ganon. So, okay ha. So, ito na. So, may mga followers tayo na nag-message sa akin. Actually, last April. Halos kasabayan ko sila dito nung Lay Boracay. Tawag na tawag. Sabi ko, bakit kayo tumatawag to? And na-curious ako. Hindi ko naman sinagot. Pero nung na-check ko, may message na pala siya. Sabi niya, hello kuya, how are you? Dito may Boracay. Question lang po, andito kami sa Astoria, may free lunch daw. Then after this, may presentation daw po ng 1 hour. Budol ba to or legal? Please reply. Tapos tumatawag na siya. Sorry for disturbing. Hindi ko na papangalanan ha. Pero kung alam mo to, hello po. Sorry, ayun pala. May kausap pala ako sa phone nung time na yun. Sabi ko lang, if nanonood ka po ng Boracay Vlogs, ilang beses ko na yung nabanggit. Tapos sabi niya, sir, andito na po kami kumakain. Paano po gagawin namin? 1 hour video po. Sabi ko, wala na kayong kawala kasi nandiyan na kayo eh. Tapos sabi niya, ano po gagawin ko? Ano to, perahan kami? Sabi ko, pwede kayo makinig. Then kapag nag-offer na sila, pwede kayong tumanggi. Tapos sabi niya, kuya, lahat ng ginagawa nila, that time, sisa niya sa akin. Sabi ko, i-clear nyo lang kung ano yung pipirmahan nyo kasi may papapirmahan daw papel. Nakapirma na kami, sir, parang guest or something, ganyan. Sabi ko na lang guys, kasi sorry kung ganito sagot ko Sabi ko, malaki na kayo para malaman ko anong ginagawa nyo, di ba? sabi niya, kuya please, wala kami kilala dito. Dito lang kami, 2 babae. So yun guys, ilang beses ko na sinasabi kasi, hindi naman ako sa galit. Pero, if nanonood pala talaga kayo, bakit hindi nyo alam yung mga ganong kwento ko, di ba? Ayoko lang dumating yung point na ako yung takbuhan nyo kapag may nangyari sa inyo. Pero, actually, maraming ganyan ha. Sige, mamaya ako kukwento ha. So yun guys, if ever may sinasabi ako, makinig kayo kasi para sa inyo dito. Hindi ako connected sa mga hotels dito. Gusto ko scam free kayo. Tapos yun, biglang mukado kasi silang foreigner and then nakalabas din naman sila after nun. So hindi na sila pinilit and chuchu. And guys, yun na, nakaka-asar lang kasi sa part ko kasi parang gumagawa ko ng vlogs, gumagawa ko ng content para sa mga ganong scenario, para maiwasan. Pero biglang, alam mo yun, madidiin kayo sa ganun. Tapos biglang ako yung kukulitin, and then busy ako at that time. Yung parang, di ba na ano ko naman, alam niyo naman guys, nagre-reply ako, very approachable ako. Nagre-reply ako sa mga masarap kausap. Pero yung mga ganun, parang, nag-effort na akong gumawa ng video para doon. And then dumating sa point na nandun na kayo sa situation na palagi ko magsasabing hindi. Then ako rin pala yung contact nyo, di ba? Huwag ganun guys ha. Hindi naman sa ayaw kong tumulong pero I did my part sa pagbablog. Okay? So yun lang. Ito pa. Last kwento ko na ha. Guys, lahat to totoo ha. Hinanap ko lang yung mga root words sa messenger para malaman ko kung sino sila. Ay, doon po sa mga yun na, yung sa napilitang makinig sa storya. Right after nun guys, sabi ko kita-kits tayo. Wala rin, hindi naman na sila nakipagkita. So I guess ako lang yung naging contact nila. Tapos sabi ko, see you when I see you, ganyan. Sabi niya, sige let's meet. Tapos wala na paramdam. Ito guys, nung isang araw may gusto makipag-meet. Hindi ko alam sorry, ilang beses na ito nangyayari sa akin, pero nandun pa rin yung parang goal ko na gusto ko makita kayo as much as possible, lahat ng mga nagme-message sa akin. Nangyari na to before, pero hindi ako nadadala. Ayoko madala, ayokong gawing reason to para hindi ko kayo kitain. So ganito kasi, may nakipagkita sa akin nung isang gabi. From Station 1 daw sila, tapos going to Station 2. Sabi ko, sige, maglalakad na rin po ako from Eurotel going to Station 2. Tapos nung kami sa Idalicious. Tapos nung message na ako na nandito na po ako, hindi ko alam kung bigyan naging busy siguro sila. At hindi ko alam kung nakalimutan din nila na nandun din ako. Wala na guys. Station 2. Hindi nagparamdam. Yun lang, nakaka-asar lang sa part ko na sana may minute na lang akong iba para at least naging productive pa yung araw nung imimit natin. Like masabi nilang bago man lang sila umuwi na nakita ko, which is ganun yung mga nangyayari guys Alam mo yung parang last day ngayon, tomorrow, tapos nakikita nila ako, sobrang saya nila. So nasasayang yung oras natin dun sa mga nakikipag prank lang. Huwag naman ganun. Kumbaga hindi ko naman check yung mga profile ninyo kung legit kayo or hindi. Actually, totoo guys, pag may nag-message sa akin kahit walang profile pic, sige, reply, tapos kita tayo kung gusto niyo. And then yun lang, nasayang lang yung oras ko. Tapos pumunta pa ako from Eurotel to D-Mall to Idalicious sa tapat. Buti na lang dumating si Carlo. Ayun, buti na lang dumating si Carlo. Naglakad na lang kami pabalik. So yun, and then last but not the least na kwento, ito pa guys nangyari na to before last year ata, na ang daming tanong mga followers kuno
Masabi ko kuno kasi ito yung kwento ko. Yung tipong magme-message sa'yo, "Hi sir, talaga nagre-reply ka talaga," ganun pa. "Sir, nanonood ako ng mga vlog mo, bla bla bla," ganun. "Ang ganda-ganda ng mga vlog mo, ang dami namin natutunan, and next time sir, punta po kami sa ganito, gamitin na namin yung code mo." Doon pa lang sa sinabi niyang gamitin na nila yung code natin. Gagamitin nila yung code natin next time. Ibig sabihin, may code silang ginamit na hindi sa akin. Syempre ayoko na malaman kasi nga okay lang naman sa akin guys, kasi mas gusto ko sinusuportahan yung mga kaibigan natin na mga content creator, lalo yung mga aspiring pa lang ha. Kung may makakita kayo mga baguhan na aspiring content creator, pag ubos na yung code natin, gamitin yung code nila. Kasi doon sa mga kilala natin content creator na matataas na marami namang nagmamahal sa kanila guys. So okay lang na gumamit kayo ng iba, pwede rin naman. Pero yung tipong ganun, tapos hindi lang yun guys, ito pa pala, magtatanong, "Sir, paano po ganito, paano po ganyan, paano po ganyan?" So syempre, kahit naman nasa vlog na, siyasagot pa rin natin. Then at the end of the day, yung effort ko na sagutin sila, because sa tanong nila, minsan nagsisend pa ako guys, hindi lang isang tanong, isang sagot. Alam niyan, mahaba ako mag-reply. Yung malalaman ko na biglang, "Sir, next time, sige, gamitin namin yung code mo ha." Tapos, biglang malalaman ko nga na the reason why ako yung nakontak nila, kasi kilala nila at naririnig nila na nagre-reply tayo. Tapos malalaman ko, hindi lang pala sila na-replyan nung pinagamitan nila ng code. Guys, wag naman ganun. Since full-time travel content creator na tayo, as much as possible, sige, thank you, at na-appreciate ko kung gagamit kayo ng code natin. Pero kung gumamit naman kayo ng iba ng code, pilitin nyo mag-reply sila sa inyo, kasi yun na rin, sana naman sa mga kaibigan natin content creator, mag-reply naman kayo sa mga followers ninyo. Kasi alam naman natin na, ayan, nandyan sila, ginagamit yung mga codes natin as a parang pasasalamat na lang din. Reply nyo naman. Huwag ganun. Huwag yung porket kilala nila ako na ako yung nagre-reply, todo assist, ako na yung kukontakin tapos dahil lang hindi ka nagre-reply. Huwag ganun ha. Ayun, hindi man ako galit, pero basta nasasayang lang yung time ko. Nasasayang yung time ko sa dapat iba na lang. Yung ganun. Kasi kunyari, may hindi ako, katulad dito, pag may minute ako, may nakikipag-meet, nauna kayo, makipag-meet. Tapos biglang hindi nyo ko isisiputin. E di sana yung talagang sure na lang na i-meet ko, yun yung mini-meet ko. Tapos pag ka-chat naman, marami nag-chat sa akin guys, sabog yung social media ko. Every time nagigising ako, ang daming messages. And minsan guys, merong talagang consistent na araw-araw, nagpapadala ng message sa akin, like mga quotes, mga prayers. Thank you so much. Sige, anuhin natin sila, i-shoutout natin sila ha. Kay Kuya Bogart, Ray, thank you so much sa mga prayers, sa mga quotation na sinesend mo araw-araw. And also kay Kuya Jojo and Ate Mary, magkikita tayo sa Danang, malapit na guys. After Boracay may Danang tayo, and malakas ang kutob ko na magiging maganda yung panahon natin at magiging maganda yung experience natin sa Bana Hills. Ayan, and kay Tita Elisa, ayan, Eliza or Elisa, pareho. Tita, thank you po sa pag-send sa akin ng mga quotes. Ayan, nakakatuwa. Thank you so much po. Everyday yan guys, walang palya. Tapos yun nga, sabog yung mga social media natin. May mga nagme-message sa atin. Minsan, later ko na mini-message pag okay ako, libre ako. Pero yun lang, imbes na marami pa akong mabigyan ng time, yung nabibigyan ko yung mga supporters naman ng iba. And syempre, thank you rin kung biglang nag-message kayo because napanood nyo ako. Thank you pa rin syempre. Pero kung pagdating sa code, dun na kayo. Kung sino hindi. Guys, joke lang. Kahit yan yung code, gamitin nyo. Okay, so baka sabihin nyo, nag-sugarcoat na ako. Actually guys, charot-charot lang. Nag-vent out lang ako ng sandali, pero wala man ako sama ng loob. Kung kahit kanino yung code na gamitin nyo, go lang. Basta makatulong tayo, yun lang naman eh. Basta mas okay pa ako kung gagamitin yung mga code ng mga aspiring guys, travel vlogger. Okay, so that's it. Kain tayo ulit. Sarap talaga. Ganda ng view dito. Sarap ng upo ko talaga dito. Mahangin. Tapos dagat. Parang mamaya gusto ko maglublob. Uwi muna tayo, tapos next vlog na lang ulit ha. Yung pagsuyod ng Station 1 naman. From Muni hanggang siguro abot tayo ng Dalind, or hindi, abot tayo ng Diniwid. Kasi nung sinuwid tayo ng Station 3 sa Secret Bridge tayo nagstay, di ba? Dito naman sa Diniwid para makita nyo. So guys, I guess that's it. Thank you sa pagsama sa akin sa pagsuyod ng mga beachfront hotels and resort dito sa Station 2 kasama ng D-Mall. And you can book through Agoda ha. You can use my promo code MPHotelAgoda for up to 10% discount. And then kung naghanap pa ng mga activities tour, not only here sa Boracay, sa ibang bansa, sa ibang lugar pa dito sa Pilipinas, you can use my promo code MPTouragoda. Okay, so guys,
kung may mga kakilala kayo na pupunta ng Boracay at tingin nyo dapat marinig nila to, yung mga diniscuss ko, lalo na sa last part ng video natin, please share this video and like nyo na rin. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin at only here sa Boracay sa mga susunod pa domestic man or international. You can also follow me sa iba ko pang social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram, and feel free to join us as well sa ating MP Natics official broadcast channel para sa mga updated ganap, sa mga travel plans, kasi malay nyo, magkasabay-sabay tayo, di ba? So guys, enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment because you will never be at this age again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Bye. Twelve seconds later. So guys, pabalik na tayo ng Eurotel. Tapos nakakatuwa, si Kuya ang driver, oh. Kilala tayo, pinapalo tayo. Si Kuya Jonathan Panganiban. Ito po, e-trike driver. Nagano ka rin, Kuya? Land tour? Okay. Oh, minimum of 3 hours pa rin. 500 per hour. Opo. So 1.5. Opo. Hanggang ilan capacity dito sa Kaya? Bali yung ano nito sir, 8 po siya pero may limit naman sa kihol pero napapakiusapan naman natin yung ano. Okay. As much as possible, 7 to 8. Opo. Halos karamihan ng mga e-trike dito, no, nag-o-offer ng land tour. Kami naman po talaga sir yung may authorized na mag-lantor. Ah, okay. So parang kunyari kung may tour guide, kayo rin kukontakin. Opo po. Oo nga naman kasi may porsyento pa sila. Opo po. Nakakatuwa. Tinawag lang ako ni Kuya, nakilala niya daw ako. Tapos kilala niya si Muhammad, yung scholar na rin dito. Tapos marunong ka rin mag-picture, ikaw rin. Photographer. Marunong din sir pero hindi talaga kagalingan na may makasama naman ako ng mga driver dyan na magaling Magpa-picture. Okay. Ano naman, okay naman picture natin pero yun lang, hindi talaga na kasi na pang bunggakan talaga. Pero sumasama ako, dahil papuntang Kihol, ikaw rin sasama hanggang doon. Ganun ako sir, pag nag-land tour ako, inagay ko talaga yung guest ko kasi para matuwa din sa iba. Oo nga. Driver saka Correct, kasi yung iba naririnig ko, iniiwan na lang, kasi bantay ng trike, ganun. May mga area talaga sir na destination na hindi namin may Di pwede. Opo, yung sa Bulabog sir kasi Okay, oo nga. walang proper na parking in sir. So, pag nadatnan ng pulis na walang driver, titikitan yung may drive. Correct. Opo. Pero sa ibang naman sir, destination, wala naman problema. Allowed na, pwede naman kami mag-assist sa case. Paano ka kakontakin, Kuya? May number ka? Bigyan mo bigyan na number. Sige. Lagay natin dito. Kasi yung iba, minsan nagsasama rin ng mga bata dito, lokal. Opo. Sila yung mga taga-picture. Magaling yung mga lokal dito. Magagaling. Pwede naman yun, no? Opo. Pag may nakilala, Opo. pwede. Kaso lang yung pagdating doon sir sa New Coast, talagang may policy doon na binabawal nila na sumama yung bata doon. Kuya, pwede mag-pretend na kasama. Kailangan mga turista lang talaga. Opo. Nakakaabot doon. Bali, lang sir, bata lang po yung binabawalan doon. Bata lang. Opo. Pero kunyari kung kasama sa turista yon, okay lang. Walang problema yun. Basta yung lokal. Yung mag-picture-picture na. Okay. Kasi nga, Opo. dapat turista lang, walang mga lokal na ano. Tama. Kasi alam mo naman sir, yung New Coast private kasi Private under na Mega World, kaya Para maiwasan din. kasi yung iniwasan nila dyan, siguro hindi naman natin alam talaga kung anong purpose na pagbawal nila sa mga bata. Baka siguro iniwasan nila yung mga, hindi naman natin isip na mangunguha ng gamit o aware na sila. Oo nga, kasi kung puro bata kasama ng mga turista, dadami. Actually, yung mga bata naman dito, hindi naman... Mababait naman. Oo, mababait naman talaga. Saka yun nga yung talent nila, kaysa sa bang hingi sila ng pera, di ba? Mababait mga bata dito. nagdi-discard din sila para makapera. Oo, pang school din yun. Kaya lang, parang mainit din sa mata ng DSWD na... Kasi nga, pinagkatrabaho. Dapat sana nag-aaral. Nag-aaral dapat. Oo nga naman, may point din naman. O, inspector na mamit kita, alam ko, mag-video na lang, oh. Thank you, Kuya. Kuya Jonathan Panganiban, guys. Pwede nyo kontakin for land tour. Yun yung Kihol, New Coast, may mangrove. Ayan. Kasama ba Tampisaan? Depende naman, sir. Kung mga foreigner, sir, dala mo pa rin. dala namin yan, sir, yung Tambisan. Kasi yung gusto kasi ng mga foreigner, makikita nila lahat yung mga Beach, isla ng Boracay. So, pag mga lang naman, sir, kasi mostly naman pa mga lokal, yung hilig lang naman nila puntahan, yung mangrove, Okay. Labog, yung mag-picture-picture ba. Ah. Kasi yung foreigner naman, yung gusto nila lang yung
sightseeing. Sightseeing lang. Opo, picture lang. Kasama may ilig-iligan. Yung sa ano sir, sa mga puri. Pero sa atin, Dito sir, na lang, kuya. walang problema, gusto mo ikutin natin lahat. Kahit pa rin, no. Ano, may number ka dyan, kuya? Opo, sir. Like, Mas call mo ako, sir. saan?